Yo, what's up mga idol? Ayun, episode number 4 ng ating Morph Analysis. So, i-breakdown natin ngayon yung sa buhay 2024 finals sa laban ni GL and ni Vitrum. Nakaraang ahon lang to. So, ayun, tatry natin i-dissect kung ano kaya natin i-dissect dito sa battle na to. Dalawa sa pinakamalakas ngayong taon. Magbabagbagan dito. So, simulan na natin. Mula Cavite, magingay para kay Vitrum! Liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina und uns als Zionisten, liebe Palästina und uns als Zionisten, liebe, liebe. At sa kaliwa ko naman, galing bang Palo, Leyte, para sa inyo, magingay para kay GL! Buwan ng kabanwaan para kung may nasunod maiban at mga halas ng sama na Let's go, let's go. Kapag atras itong sirak biskarabit ang durungan mintras di pakat bariyan ng bariun tambok. Nyari. Ay. Nagbaba natin quality. 1080. Mamaya na. Wala pa eh. Napansin ko lang, no? Hindi na nire-repin pala ni GL yung alas 4. Yung grupo nila yun nila Zenlook, si GL, si Unico, tsaka si ba isa? Alam mo to, isa ba sa apat sila? Hindi niya na nire-rep pala. Halas ng sakat bariyan ng bariun tambok. Mamaya na. Wala pa eh. Game! Yun, sorry, shoutouts pala. Ghetto Dogs, Lil Jan, RIP, Shernan, mga 3GS, Aubrey, Paldogs, Asintada, asawa at anak ni Slack, mama at ate ni Rafian, asawa ni JD, mamaya na yung iba. Ayan, no? Shoutout ni GL lahat ng dinamay ni Vitrum, buong isa buhay run niya. So, binanggit doon. Lil Jon, Ghetto Dogs, sila Paldogs, parang mga nai-issue sa kanya. Issue din sa kanya. Magandang panimula. For sure may concept si GL dito. Yeah. Ganda agad ng reception ng crowd dun sa kasi parang agad siya, parang kumbaga punchline na agad siya kay Vit. Shout out pa lang. Panalo sa Cointos, si GL! Pinili ang mauna si Vitrum! Isa buhay 2024! Para sa inyo, magingay para kay Vitrum! Pati yung pandamay kay Lil Jan, iniintro pa ng puta. E di puntahan mo sa saya at magsama kayo sa luha. Ayun, alam ko isa si Sayed sa parang nag-react sa pandadamay kay Lil Jon. Isa siya sa parang hindi nag-tolerate nun. So, ayun, sinabi niya agad dito magsama kayo, hindi parang pumunta kay Sayed. Sama kayo sa luha. Para saya, ito gawin mo. Bukas, higa, sara. Ay, hindi. Bukas, Lil Jon, ikaw, supa. Gago. Ayun yung napausong parang naging talagang linya na ni Sayed, talagang kanya yun, yung bukahiga sara sa kabaong yun. Ginawa naman ngayon dito ni Vit. Ayun, bukas ikaw Lil Jon. Ayun. Ang galing ni Vitrum na naribat niya agad yun. Naisipan niya agad ng ganun na yun nga nag-shoutout si GL tapos Sayed, no? Galing nun, ang galing ni Vit dito. Isa buhay finals! Ako lang ang champion na tatagos. Sabi mo sa Twitter ako yung final boss? Pues dito ako magtatapos. Kasi hindi ako final boss. Kupal ako boss! Kasi may Bisaya na naman, oh no!
Di na bagay, sir. Kasi Inglesero, nerd writer, oh, what the hell? Tapos di ka Bisaya sa battle, takot sa language barrier. Hindi mo nirerep yung bayan mo. Paano ka naging rapper? At madalas mong tirahin bayan ang kalaban mo sa duelo. Ikaw nga, Bisaya, pero mukhang konyo sa Cubao Expo. Rapper na walang postura, masyado kang nerdo. Wala ka ng kultura, puro ka konsepto. Yun. Malakas na punchline kay GL. Malakas na haymaker sa kanya yun. Yun nga. Nakilala siya na parang gumagawa ng concepts all throughout. Mula ng mga dati niya pang battles. Ito pa. Na tournament din. Rumored na meron siyang concept sa buong tournament. And all rounds niya. Laging may concept din. Even before the tournament, yung mga battles niya ganun talaga. So, yun nga, puro ka konsepto, wala ka ng kultura. Puro concept, puro drawing, tangin na corny na Brad. Tangin ang pinausa yan, autism rap. Ako, kahit maging otne, sagad, talagang cultured, solid bata. Mula sa lugar ng mga drugs. Back all the cops! Tangin na mo! This is Etiba! She got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything is a fresh as the bright blue sky. Hindi lang sulat utak, batak sa akin galawang kasaysayan. Ako makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Cavite Repen pumakte! Kultural na tanghalan! Ikaw Bisaya ka, puta, magbudots ka naman! Budots! 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 Yung about dun sa bakte, yung sinabi niyang bumakte, parang nabasa ko siya na parang may video yata si Vitrum sa Facebook na parang hindi ko sure kung kung ginagawa sa Cavite talaga yun yung bakte, yung bumakte. Basta merong video si Vitrum sa Facebook niya regarding daw doon. So yun, check nyo na lang yun. Hindi ko talaga siya alam. Pero binanggit niya yung word na bakte kaya naalala ko siya. Lug, 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 lululug, lug, lug. Sa ganang estilo, di mo ko masasabihan, partner. Walang kwenta ang hip-hop kung lagi kang rapper. At kung creative ka na writer, iba ang kaya ko, brother. Kaya kung gumawa ng bagong division, flip-top dance battle. Tanginan to, isang boy finalist, binadibag sa dance. Paano ka tuturing na God? Wala ka namang swag. O diba, sumabay ka sa galaw na, bumalahaw talaga. Kung ayaw mo pa ulanan kita ng bala para lang sumayaw ka. At tanginawaray ka. Pag mag-rap ka, dapat bay na bay ka. Hindi porke idol mo yung weirdo nga pricing, sasabay ka. Sa opinion ng ibang matalino ay natatagay ka habang kultura ng pagkatao mo namamatay na. Parang talagang sa style ni Vitrum, talagang puro direct siya no? Wala siyang laro-laro sa salita, wala siyang talagang kukupaling ka lang niya, talagang mga direct points na nakita niyang buta sa'yo, yun talaga ibabato niya sa'yo na in a very kupal way, no? Ayun yung parang feeling ko strength niya talaga. Tao mo namamatay na. Kami ang etiba, so what you gonna do? Kami ang bayang pinatatag sa pinabagsak na mga shabu. Ikaw wala ang kultura sa bayan mo, tangina mo. Itong Tagalete, pinakitaan ng mga tunay na palo. Ayun, ito, pinakitaan ng mga tunay na palo. Si JL galing siya sa Palo, Leyte. Ayun yung hometown niya. Kaya rin umakyat si Tulala kanina. Kung di nyo kilala si Tulala, yung sumayaw kanina, yun yung isang battle MC sa sa flip top na rin siya ngayon, pero dati siyang lumalaban underground. So, siya sa mga malalim na MCs talaga. So, Palo. So, tingin ko dahil kay Tulala, hindi natin alam kung ano ang ginagamit niya, di ba? Pero yung pinakitaan daw ng tunay na palo. Ano? Tangina mo! Akin ang entablado na to! Wala kang lugar sa ganito! Tulala, Asa na ba to? Ayun nga. So, Tulala,
tulala, palo, 'di ba? So pag palong-palo ka sa droga, shabu mostly. Ayun nga, tulala, asan na ba to? Gumanon siya. So reference din kay Tulala yun. Yung laban niya kay Lip Cram, nag-choke siya, gumanon siya. Asan na ba ako? Ganun niya. Naging kumbaga trademark na talaga sa kanya yun. Tapos yun pa, laro pa sa salita, asan na ba to? Asan na yung shabu, tsaka asan na ba to? Si EGL. Tangina, I rep my city. Kita sa stilong pinangalaban. Ikaw, Bisayang, can spit this language. Pinanggalaban. Ikaw, Bisayang, pasikat sa pantasyang gustong maranasan. Puro konsepto, puro kakwento, di natural yung galawan. Kaya salamat sa pagpanatili sa Visayas bilang kapintasan. This is my culture, my accent, even the habitat. Ikaw, Bisayang, can speak this language. What the fuck is that? Kapitan yung putra, guess in your face. Talaga namang grabe, Brad. At kahit estilo mo, kabita yan. Balakid ka, pika! So, yun nga, no? Inaano niya dito na hindi mo nire-rep mula una, sinasabi niya hindi mo nire-representa yung ano mo, lugar mo. Tapos, sinabi niya dito na pati daw style ni GL galing Cavite. Ayun nga, si Balakid. Sinasabi nila na si GL daw yung modern Balakid ngayon. So, ganda ng mga punto ni Vitrum. Parehas kaming balakid. Ako sa sumuporta. Ikaw, tangina, kinuha pati yung bodging na forma. Ikaw yung balakid na katatapos lang magkatoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. Ganda ng pihit ni Vitrum doon, no? Batak na sa drawing. So, kumbaga, alam niyo yun sa mga isa sa mga issues ni Balakid ngayon na yun daw, hindi ko alam kung totoo, pero sabi nila nasa rehab daw si Balakid ngayon. Hindi natin alam lahat. Nakakatawa yung laro ni Vitrum doon. Syempre, natin batak na sa droga dapat yun. Ina-anticipate ng tao. Pero binawi niya. Ikaw yung balakid na katatapos lang magkatoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. Ano ba? May sumigaw pa sa crowd eh. May gawalan pa eh, bago yung wing. Batak na sa drawing. Ano ba? Cavite! Youngstown version pre. Taga Cavite nga yun. Ikaw nire-reference mo sa laban, hindi ka naman taga doon. Kung tamot ka ng ibang MC, tangina ka, fuck out of here. Makabagong style, ngayon sa finals ay mag-a-appear. Kaya yung epok ng Visayas, Lil Jon na revive, wasak na yung career. Pati yung bagong balakid ngayon, patay sa Vitrum of the Year. Tayo raw yung balakid na class, di yan dapat planuhin. Kasi Cavite sa balakid na class, ako lang may karapatang akuin. Pero di ako si Aklas, kahit plano kitang gagawin, kasi mga tao mag-a-aklas. Pagkatapos kitang tapusin! 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 Tangina, tatapusin! Itong piling allen, may screw! Yupi! Yupi! 2014, kamatayan ng bonjing, gano'n na lang uli! Uli! Kaya sa Bisayang dumayo, tangina mo! Uwe! 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 Yun. Na-reference ni Vit sa dulo, yung Balakid Aklas nga daw yung laban na to. So, sinabi niya na parehong Cavite daw yung dalawa. So, siya lang ang pwedeng umangkin nun. Nagpaka-aklas siya dito. Yung mga ano ni Aklas, sinabi niya, tapusin. Tsaka yung uwi. Okay. Malakas yung round 1 ni Vit. Ngayon ko na digest kumbaga yung ibang punchlines niya dito na pati yung kumbaga yung way niya i-deliver talagang punong-puno ng kumbaga parang talagang puno siya ng dedication sa sulat niya na talagang wawasakin niya yung feeling ko style niya talaga yung pambasag sa ganto. Imagine ginaganyan ka parang pinukupal ka lang, parang irrelevant ka bigla eh. Lakas ng round 1. Pero panoorin muna natin round 1 ni GL. Go!
Nandito na si Gino. Si Gino Lopez to ngayon. Nandito rin si Kiko, si Francis Masyon. Nandito rin si Arik. Yun yung apelyido. Magbabagsakan dito. Mauuna si Gino, game! Di ko alam ba't kasama ka na dito. Seryoso, ito ba yung So, concept niya, bagsakan, no? Chito, Kiko, Glock. Ayun yung panimula niya, pero syempre, Gino Lopez daw, GL, si Vitrum, si Francis, tapos si Enigma yung si Glock. Ano kaya maging laro niya dito? Paano niya iyaano to? No? Itatawid. kampyong... Di ko alam ba't kasama ka na dito. Seryoso, ito ba yung kampyong walang puso? Weh, inong pinuri siya ni Looney, siya'y na in love sa feedback. Biglang nagsikap. Oo, sa break it down ni Loons, doon siya na build up. Sinabihan ka lang Break it down ni Looney, dun siya na build up. No? Galing. Baliktaran. na may villain vibe. Yung persona in-admit, dinibdib at sinapuso, kaya lumakas siyang vit. Kaya, anong... Sinapuso, no? Kaya lumakas yung vitality. Hindi ko alam kung ano pa yung isa niyang reference doon, pero if gamer kayo, ayun, pag nagpapalaki kayo ng buhay, 'di ba? Vitality yung pinapataas na stats. Sinapuso. So kadalasan ang logo rin ng vitality, ano siya, puso. So, ayun. Heartless. Galing kay Loons yung konting spark. And on this part, artificial na yung puso, Tony Stark. Artificial yung puno, no? Tony Stark. Ayun. Yung nasa, ano niya, ni Iron Man, si Tony Stark. Yung, ano ba yun, sa yung suot niyang costume. Yung machine, reactor. Artificial yung puso. Kaya yung V ay validation sa reaction videos na buhayan. O yung notes ay vital. Pero kahit ilan pa mag-review, yan ay bagsak sa finals. Sila Galing, sinimulan niya yung kay Looney, no? Tapos, kahit ilan pa daw ang mag-review. So, kumbaga alam naman natin, yung mga rappers, ibang mga MCs, nagre-review na rin ng battles. Sinabi niya dito, kahit ilan pa mag-review, bagsak pa rin sa finals. So, tinutukoy niya dito yung, ayun yung battle nila sa finals. Tsaka yung, syempre, pag finals mo, exam, 'di ba, sa school, nagre-review ka. Jonas. Pero kahit ilan pa mag-review, yan ay bagsak sa finals. Sila Jonas, Batas, Zaki, sa kanya ng mistulang pastor, may kilig na factor. Tony Stark nga, kasi nasa puso mo, mga reactor. Na. Kaya Ayun na nga. Laro pa rin dun sa sa review. Sa review daw. Nakakonekta pa rin dun sa Tony Stark. Sinabi niya kanina na mga nasa puso mo, reactors. Ayan, yung mga nagre-react sa mga battles. Galing. Lakas nun. Nag-shift sa segunda at yung V, naging villain. Naging kupal at bastos, pinaka-evil daw na seed. Basta negatibo na imahe, kanyang ihahatid. Kaya parang vintage photography, kung di nababatid, para ma-develop image niya, kailangan pa ng negatives. O another joker, feeling villain. Fuck, I'm overdose. Siya raw si Heath Ledger. Well, ako yung overdose. Ikaw yung salba. Heath Ledger, si Joker. Original na gumanap na Joker. Ayun. OD yung kinamatay nun, overdose. Oo nga pala, kasi parang villain, no, Joker. Galing. Sinabi niya dun sa villain, Joker. Sa salbahe, yung image ni Banban, kaya anong Joker, baka Two-Face, duality of man. Kaya ako Bane ng yung existence, pati na nga yung shotgun, at kung di nyo gets yung reference, bahala na si Batman. Kasi Yun. Sinabi niya mula una, villain. Sinabi niya si Heath Ledger, si Joker. Binanggit niya yung si Two-Face, si Bane. Tapos bigla yan sinabi ko, hindi nyo gets yung reference, bahala na si Batman. So, yung tatlong binanggit niya, si Bane, si Joker, tsaka si sino isa?
si Two-Face, lahat yan nakalaban ni Batman. So sila yung villains sa storyline ni Batman. Galing. Lusot ka reference, bahala na si Batman. Kasi lumusot ka na sa slack. Well, ito ang funeral. Kasi may bilang lang yung V kung Roman numerals. Babagsak yung Imperio, this the last stages. Pagka-fall ng Roman Empire, sunod na Dark Ages. Kaya kung kupal lang bala Romano, ang napiling only mode, yan ay mostly flawed. Mag-e-end yung Roman reign sa pagtapat kay Cody Rhodes. Pero hindi. Ayun, WWE reference. So, yun, natalo nga si Roman Reigns kay Cody Rhodes nung WrestleMania. Galing. Nakalaro rin yun dun sa Roman Empire na sinabi niya. Pati si Romano, Roman numerals, Roman Empire. Galing. Hindi. May tamod daw sa 1 minute. Oy, ibang klaseng yabangan. Nagkatamod sa 1 minute, so madali kang labasan. Ito'y reality check, tangina. At dito tatalbog. Nagkatamod ka lang sa underground nung kinantot mo si Paldogs. So, yun nga. Binanggit niya na dito. Reality check. Dito tatalbog, cheque. Tumatalbog na cheque. Ito reality check. Dito tatalbog. Katamod ka lang sa underground nung kinantot mo si Paldog. So, yun, yung issue kay Vitrum na hindi natin din alam kung totoo. Pero si Paldogs, isa siyang FEMC sa Motus Battle League. So, natin. Tamod ka lang sa underground nung kinantot mo si Paldogs. Puta, nakasabo ka ba? Tong underdog palong-palo nung dinog style si Paldogs. Tong underdog palong-palo nung dinog style si Paldogs, diba? Tongue twister, pambihira. Saka inulit ko twice kasi twice mo daw tinira. Pala yan, no? Kaya parang in-stutter niya, inulit niya ng 2 beses. Kasi 2 beses mo raw tinira. Gago. Tsaka laro rin doon, no? Underdog, dog style, Paldogs. Galing. Gets na atake niya. Kasi rap lang to. At di baling marinig ng libo-libo na Pilipino na nakikinig sa mga motibo mo. Doon pa rin sa bagsakan, no? Libo-libo na Pilipino. Galing. Chito pa rin. Pati inosente natitira dun sa ginanahan. Lahat ng sinoutouts ko kanina, lahat ng yun ay tinamaan. Oo, shock value. Doon ka lang nag-cater, nakasentro ka sa shock parang LA Lakers. At yun Nakasentro ka sa Shaq, parang LA Lakers, Shaquille O'Neal, Big Diesel. yung magic. Kahit stupid ka sa shock parang LA Lakers. At yun yung magic. Yun yung Magic. Si Magic Johnson, point guard din ng Lakers. Galing. Puro laro pala sana to. Kahit stupid boss, kung sa akin train of thought, sa kanya intrusive thoughts. Diba? Si Andrew A. Si Lil Jon, pati patay ayuhukayin na ni Does Not Feel Shame. Biggest improvement niyang hinain, mandamay lang ng big names, diba? In case walang reaction, sa patay may sure chance. Reverse St. Peter, yung patay yung ginawang insurance. Woo! Galing, no? Reverse St. Peter. So, kumaga yun. Alam nyo naman, makuha kayo ng insurance sa St. Peter, diba? Makuha kayo ng insurance para sa kabaong. Yun. Reverse naman yung ginagawa daw para daw pag wala daw reaction, dinadamay na lang daw ni Vitrum yung mga patay para magkaroon siya ng reaction from the crowd. Yung patay yung ginawang insurance. Galing. Shit. Peter, yung patay yung ginawang insurance. At yan ang main craft. Kaya swak kanyang galawan dahil sa kaka-name drop, umangat kanyang pangalan. Kaya kung mag-i-stick sa style mo, ikay kakagat sa pain. Pero kung magbabago ka naman, sa crowd ay aalatin. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin. Atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? Woo! Ender niya ba yun? Damn. Binigyan niya pa ng binigyan niya pa ng tips si Vitrum. Parang sinabi niya,
kung mananatili ka dyan sa style mo na parang kukupal-kupal ka lang, kakagat ka sa pain para sa ano yung hinanda ni GL. Di ko may trap siya dito. Pero kung magbabago ka naman, kung magpapakita ka ng bago nga naman, finals, aalating ka sa crowd kasi maninibago sila sa'yo. Tapos bigla niyang sinabi, wala rin kwenta yung mga pinayo ko sa'yo kasi atheist ka nga pala. Ba't ka maniniwala sa akin? So, yun, may atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Hindi pala. Alam ko may mga iba sa kanila na parang talagang kinakalaban yung Diyos, no? Sa pagiging atheist. Ba't ka maniniwala sa akin? Sinasabi nga ni GL, parang inano yun, subtle way, sinabi ni GL na ako ang Diyos, ako yung Diyos. Hindi ka nga pala maniniwala sa akin. Ang lakas araw ni GL. Sunod-sunod na ano yun, na concept-based, direct hits talaga. Ganda naman ginamit niyang, angulo dito. Ganda ng pagkaka-construct. Bibigyan ko kay GL yung round 1. Siguro, pareho lang sila ng lakas talaga dito. Nagkatalo lang siguro doon sa mild stutter ni... Para sa akin, yung mild stutter ni Vit nung round 1. Hindi ko naman siya masasabing naka-apekto siya sa performance niya. Pero sa ganito kadikit na round, yung mga ganong errors na lang talaga yung gagawin mong dahilan para maibigay dun sa isa eh. Para sa akin, dikit yon pero bibigay ko ng slight edge kay GL yung round 1. Tingnan natin kung ma-maintain nila yung lakas nila pareho. Tingnan natin round 2 ni Vitrum. Ay, ng Batman reference! Wala tang bata po tong pabida! Tanga ako si Robin Padilla! Di ba? O di Robin, so yung Batman and Robin, of course. Ako si Robin Padilla. Sabi nga pala ni ni Vitrum yun. ba, ba't pala ang patay na to? Pucha, gabi ko to bay! Kasi nga, Robin Padilla to! I am wonderful tonight! Tonight is the evening! I'm doing the killing! Tingnan mo? Pero ito konsepto ko. Intro to Gilbert. Tangina mo, introvert! Na weirdong nerd sa kwarto, panay tambay. Walang sinag ng araw, panay signal ng wifi. Puro utak kalaliman sa buhay, di nasanay. Lumalabas nga sa kahon, pero di lumalabas ng bahay. Hoy, Ellen Campo! Bilang nanay, yung trip puti, pangit. Imbis na abnormal lang, naging retarded. Di pinapalabas, parang nais, stranded. Kaya di siya well-rounded kasi well-grounded. Ganda din ng rhymes, no? Ganda ng rhymes doon sa direct punchline na yun na kaya hindi daw well-rounded. Kasi grounded. Hindi pinapalabas daw ng nanay. Umano din doon sa yung ano niya kanina ng round 1 na autistic rap. Tapos ngayon sinasabihan niya na directly si GL na retarded daw, no? Puro palalim, puro dimension, ganyan mga play niyan. Pili makabago sa mga kwento, sa mga invento, maselan. Tangina neto, napakawak mo, mukhang gago kahit kailan. Tangina mo nerdo, takong kwarto, isa ka moderno na caveman. Galing. Modern caveman, no? Kasi nga, nasabi niya dito na lang nasa bahay, lagi nasa kwarto, hindi daw lumalabas. Laging cellphone, laging PC, laging internet. Modernong caveman. Galing. Tapos sabi niya kay EJ, back the presence, tumbasan yung sulat ko. Palibasa lagi lang sa kwarto, walang kausap to. Kaya ako ganito, natural pagkakupal ko. Huwag kang pura sulat, tumbasan mo yung bulat ko. Ako legit sa liga, dito mabida, yun lang tambad. Roshit motherfucker, this ain't no cinema, tunay lang sagad. Ikaw puro technical, hindi ka natural. Kumbaga, bumabelo ka pa, Brad. Ako, ikaw naniligaw ka muna. Ako kantutan agad. Diba? Di na kailangan ng concept pag sa angasan eksperto. Ikaw kasi background mo, spoken word at teatro.
Naging hip-hop dahil sa internet gawain ng nerdo. Ikaw yung tamod ni Balakid sa puwet ni Juan Miguel Severo. Ayun nga, si Juan Miguel Severo, alam ko isa siya sa mga pinakakilalang nagsa-spoken word poetry. Lumaro din dun sa setup ni Vitrum na sinabi niyang puro nahulma ka sa spoken word at teatro. Tapos naging rapper ka lang dahil sa internet. Lagi kang nag-internet, nakita mo yung, siguro nakita mo yung flip top, nakita mo yung hip hop. Kasi yun nga, ikaw yung tamod ni Balakid. So, yun, pag sinabihan ka ng tamod ka ni Balakid ganito. So, yun yung style mo, parang kay Balakid. Tapos nasa puwet daw ni Juan Miguel Severo. So, ayan, dahil sa spoken word, galing. Oh, yung tulang sinulat mo, binasa ko ng konti. Taka ng libro mo, pre. Bible na mga torpe. Ba, namulat ka't natuto sa ira ng hugot. Ako nabulag sa pandudurog ng reputasyong pinupulot. Sa kalye, sa battle, sa hip-hop, dyan ako mahubog. Ikaw para magsulat, pinipilit mong malungkot. Tanga. Galing na punto, no? Na para lang makapagsulat ka, pinipilit mo maging malungkot. So, kumbaga parang ano yan eh. Parang sa pagsusulat ng kanta, kumbaga if may concept yung kanta na isusulat mo, like kunyari heartbreak yung concept, no? Pero masaya ka naman sa tunay na buhay mo. Hindi mo basta-basta ano yun eh, kumbaga hindi siya ganoon kadaling sulatan, hindi kagaya pag talagang heartbroken ka. So kung masaya ka tapos kailangan mo magsulat ng kanta na parang pang heartbreak, kailangan mo pilitin maging malungkot. Kailangan isipin mo yung mga pangit, mga negative, mga na parang mga iniisip mong pwedeng ikalungkot mo para lang ma-push mo yung pagsusulat ng ganong concept. So ganun yung sinasabi ni Vitrum. Para lang makapagsulat ka, pinipilit mo maging malungkot. Galing, ang ganda nung ano. Kaya siya effective kasi totoo siya eh. Tapos ano pa siya, sobrang direct niya kay GL kasi totoo. May libro nga si GL. So, yun. Hindi ko pa nababasa yun, pero siguro dahil nga, tungkol talaga dun yun. Sad boy! Yung mga sad boy, tangay na yan, yung mga luwa umaapaw. Gusto mag-isa pero pag di pinansin, mambabalahaw. Magpakamatay ka naman para may kaibigang dadalaw. O kaya mabuhay ka na lang para patay ka araw-araw. Ang galing, no? Sinasabi niya mula nung start ng round 2 na yun nga, di daw lumalabas ng bahay si GL, wala daw kaibigan, walang kausap. Tapos sinabi niya, magpakamatay ka na lang para may kaibigang dumalaw. So parang kumbaga para may kaibigang pupunta sa kanya sa burol, ganun. Or wag kang magpakamatay para patay ka araw-araw. So yun nga, sinasabi nila, di ba, pag kaya ka nagpakamatay para takasan yung problema na pinagdadaanan mo. So kung hindi ka magpapakamatay, andun yung everyday living na dala-dala mo yung problema. So, parang pinapatay ka pa rin araw-araw. Ala si Vitrum dito. Wala pa siyang mahinang punchline mula nung 1. Tapos dire-diretso siya. Wala nang mahabang setups. Wala nang storyline. Diretso. Sapak. Para sa akin nga, saksak yung ginagawa niya eh. Tingnan natin paano niya patutuloy ito. Ay, mabuhay ka na lang para patay ka araw-araw. Basahin yung libro niya, GL Start Living Light. Lalim na makasulat pero di naka-i-inspire. Hindi ko gusto mga sulat mo kasi ang weirdo bay. Mga sulat mo parang si Paldogs kasi hindi ko like. O diba? Bigat ng kataga ko pero naging paggagago. Isiyan mo lang buhay mo, wag seryoso masyado. Labas ka sa kwarto! Parang ano talaga yun, na ano ni Vitrum dito, parang full-time full-time writer ka. Lumabas ka naman, parang, 'di ba? Parang ano ba, araw-araw kang ganyan, araw-araw kang nerdo ganun. Parang ganun sinasabi niya eh. Parang mabuhay ka naman sa labas, parang gumawa ka naman ng kaibigan. Ang ginagawa mo, nag-iisip ng taktika. Gusto pa mag-aktivista pero panay Twitter lang yung rally niya. Sa battle, panay jargon, ganyan na. Kung merong man taong sisita nun, talagang si Vitrum yun. Kasi si Vitrum, aktivista yan. Talagang umaano yan sa mga rally. May nakita pa akong picture niya dati na nadakip siya ng pulis.
talagang hawak siya ng pulis sa likod niya. So, talagang lumalaban yan sa mga rally. So, kaya sinabi dito, Twitter lang yung rally niya, no. So, kumbaga parang sa internet ka lang sumisita ng ng gobyerno ng kung sino man. Sakit no, na lalo nang galing sa kanya. Alin niya? Sa battle, panay jargon, ganyan nasasabi niya. Tangina, puro ka teorya, wala kang praktika. Na. Grabe. Lahat ng karakter niya, peke. Magaling ka kang writer. Kaya panay concept, panay gimmick, napaka-lame na battler. Kaya panay fake joke, fake starter at mga fake na angle. Pero ang kailangan malaman, isa kang fake na rapper. Kinulaban niya kay Sur, pinisikal. Pero tahimik ka lang, Brad. Puro concept sa laban, pero walang concept ng palag. Puro sulat na lang, Kap. Kanya ka maglalakad. Rapper ka, di ka author. Magpakita ka ng swag. Ayun, another point of emphasis ni dito ni Vitrum. Pakita ka ng swag, no? I mean, 'di ba? Parang pag rapper ka nga naman, parang dapat may angas ka, may natural na angas ka. Yun yung wala do concept ng palag. Syempre, dapat pumapalag ka. Siya rapper ka hip hop ka 'di ba? Parang tingin sa'yo ng iba dyan, mostly matapang ka, you're from the streets, ganun. Papalag ka kung palagan. Tapos pinapamukha niya dito na si GL hindi gagawin yun. Kasi parang mabait. Ayun, nireference pa yung laban doon kay Sur na, pinisikal siya ni Sur doon. Check nyo rin yun. May review tayo nun dito sa Morph analysis ng battle nila. Ang last round na to, round 2 niya. Puro truths, hard truths na isinasampal niya talaga sa mukha ni GL. So, tuloy lang natin. Kaya huwag ka magde-deny na hindi ka nerd shit. Tignan mo yung mukha mo, kamukha mo yung logo ng Reddit. So, ayun. Kung Redditor kayo, check nyo yan. May subreddit yung flip top, r/flip top. Ayan. So, kung familiar kayo dun sa logo ng app, di ba? Kahit sa website, yung bilog na na parang siyang may dalawang mata lang, parang nerd robot yun eh, robot yun. Sinasabi ko mukha daw ni GL. Raulo. Ito yung reaction ng crowd kasi alam ko maraming Redditors dyan na nanonood. Ayan, shoutout sa r/fliptop. Tignan mo yung mukha mo, kamukha mo yung logo ng Reddit. Diba, ang liit ng mata, bilog yung face, autistic, to longest. Tapos yung mga fans mo, puro skibidi toilet. Sobrang random to, sobrang random nung reference. Parang hindi ko naisip na mabanggit yun sa isang battle rap, no. Skibidi toilet. Hindi ko familiar doon, parang nauso siya na hindi ko alam kung meme siya or video lang na parang naging trend na yun yung skibidi toilet na yung ulo na lalaki na nakalabas sa bowl. Yan, check nyo yan para magets nyo na lang yung itsura niya. Ayan. Sira ulo si Vitrum. Tangin ang panahon to. Basta may autism, mahangaan. Hindi lumalabas ng tahanan, may nahawaan. At aktivista nga ako, gusto ko lang naman manawagan. Anig ba, ang hirap lumaban pag walang kapansanan? Ayun na lumaban pag walang kapansanan kasi siya walang... Di ba sinasabi ko may kapansanan kapag may sakit ka, lumaban ka. Diba, ganun. Siya wala daw siyang ganun. Kaya ang hirap na lumaban. Si Raul. Dahil autistic ka, may halaga. Kasi may special ka na needs. Pag nagpaawa ka, tanggap nila kasi depression daw is real. Dahil weirdo ka, alam nila may technical na skill. Habang ako, ang meron lang ako, face value, charisma, at putang inang sex appeal. Introvert na walang kultura. Ibang klase ka. Nag-iisang tanga. Sa mga ganap, di nakikipag-usap, pat nag-hip-hop ka pa.
nakikipag-usap, patagtura. Ibang klase ka. Nag-iisang tanga. Sa mga ganap, di nakikipag-usap, patag-hip-hop ka pa. So, talagang ano no, yung way niyang i-deliver yun na parang puta, di ka nakikipag-usap. Patag-hip-hop ka pa. Parang ano eh, sobrang direkta sa kaluluwa ni GL lahat ng sinasabi niya. Pagiging individual niya, ang pangit talaga. Lahat ng makatitigan ng rapper, meron siyang kidlat sa mata. Ako na nga lang kaibigan mo dito, galit ka pa. Bullshit ka! Maangas ako, pero nakakatampo kapag masungit ka. Mahal kita, GL. Pero... Mahal kita, GL. Pero yari ka talaga, putang ina. Para lumakas, papatay na ako ng tropa. Galawang Uchiha! Kasi pag nag-champion ka, puro mga nerdo lang happy. Mga may sariling mundo, dadami, imbes na variety. Pag ako nag-champion, lahat kayo, yayayain ko ng party. Tapos sasampalin ko mukha mo ng motherfucking rap money. Pati yung family, oo, dadamay natin, Kap. Kasi tangina ng nanay mo, pinalaki kang paking wak. At talagang sinadya ko madamay ang iyong mother, Brad. Kaya kung di ka pinalabas ng bahay, welcome to Battle Rap. We all Grabe yung round debate room, no? Skip want na to natin. go somewhere in life. I go. Yun. Yung closer niya. Ni-reference niya pa yung Welcome to Battle Rap. Kung di nyo nalalaman yun. Laban ni Sayad kay J. King. Yun yung parang pinakatumatak na gamit nun. Na dinamay ni Sayad yung kakamatay na tatay ni J. King nun ng time na yun. Tapos nung pagkatapos ng round niya, bigla niyang sinabi, Welcome to Battle Rap. So yun, lumaro yun mula dun sa sinasabi ni Vitrum na hindi ka pinapalabas ng bahay. So kung hindi ka pinapalabas ng bahay, welcome to Battle Rap. Ang lakas na raw ni Vitrum. Walang para sa akin wala siyang angulo o ano doon na hindi lumatag kay GL talaga ng kapak talaga. Siguro nagkakaroon na lang ng variation doon sa lakas. Kasi may mga references din na medyo mahirap kumbaga mahirap bigyan ng score lalo kung hindi mo gets yung kung saan siya nanggagaling. Yun din naman yung kinaganda kay Vitrum, sobrang abot ng masa yung mga sinasabi niya. Kasi direct, hindi na masyadong maraming laro, hindi na masyadong maraming kung ano-anong kumbaga references din na hindi na mas kumbaga yung hindi abot ng general public. Sobrang lakas ng round 2 ni Vitrum. For me, mas malakas to sa round 1 niya. Check natin round 2 ni GL. Yo! Natapos na si GL. Bumara na si Gino. Pagbabagsakan dito, babanat na si Kiko. Game! Ako si Francis Masyon. Diretso pa din doon sa bagsakan concept. Sige ko na. Short, Francis M. Isang dekada sa eksena at ngayon lang lumusot. Ako'y dinig sa underground parang bulkan na pumutok. Lirisismo ilalaban, walang pwedeng sumulot. At masarap ako sa tenga parang pepeng umutot. Yes! Yung video... Nag-aano si GL dito, no? Malayo sa typical style niyan. Nag-aano siya dito. Parang mga linyang bastos. Explicit lines. Kasi nga, si pinoportray niya dito si Vitrum. Naging vagina. Pero profound yan, guys. Dapat tunog pepeng umutot. Yan ay sound advice. Pero di ba't bulgar yung lines? Pero wala akong pake. Sasarapan ko kada linya parang puking may tahe. Yes, kasi ganito yung Francis M. Ako'y truly prouder. At patay ang Tony Stark kasi itong Tony Fowler. Yes, sir. Kasi Tony Fowler. Mas foul. Yung mas bastos. Tsaka Fowler, si Tony Fowler. Apelido. battle rap lang to. Aesthetic na may sungay,
Puta lugi, chong. Kaya nung Dark Horse, baka unicorn. Saktong horny yon, lahat kakantutin. Kamukha ni Robin Padilla, kasing libog mo rin. Yan yung urge. Galing, no? Hindi ko alam kung nasa sulat niya talaga yon or kung isiningit niya yun bigla na rebuttal, mid rebuttal. Pero kasi binanggit pa sakto ni Vitrum nung rebuttal niya ng round 2 na siya daw si Robin Padilla. Unicorn, mas horny kasi may horn yung unicorn, 'di ba? Yung kabayo na may sungay sa noo. Galing. Kaya yun. Feeling ko nasa sulat niya. Mga babaeng ubad, pero di katus. Pero tanginang Dark Horse yan, Pegasus. Oo, sus. Yung V, vanity. Pogi jokes, hininto. Pansin niyo mula nung round 1 na puro V talaga. Villain, Vitrum, Vitality. Tapos ngayon, ay binanggit siyang vulgar. Puro V, no? Vagina. Vanity. Oo, sus. Yung V, vanity. Pogi jokes, hinintertain. Pero kahit ibida mo, itsura mo, lahat ng yan in vain. At na niya in vain, no? V na naman. Vanity and vain. Liginukawa yan ng liga sa yung most gwapo. Pero huy gago, bakit salamin yung tinangkilik, boy labo? Kaya anong nerd sa Reference sa Slam Dunk na anime. Ilang beses sinabi ni Vitrum yun na siya si Rukawa ng Flip Top. Si Rukawa yung isa sa star players ng Shohoku. Tapos sinabi niya dito bakit yung nakasalamin yung tinangkilik. Boy Labo. Si Boy Labo, si Kogure. Siya yun yung nakasalamin sa team ng Shohoku. Nilaro niya dun sa Boy ang Labo. Tsaka si Boy Labo. Tawag ni Sakuragi sa kanya yung bida ng Slam Dunk. bully? Baka vet sa rookie, saktong fresh at juicy. Tong big fish gagawin kong isang set na sushi. Ikaw na bet ng pussy, kasi benta puri. Basta ako nagmamay-ari parang hev sa QC. At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla Rusi. At use Ganda ng rhymes, no? Sobrang extended. Ang haba-haba na. Puro yung multis niya dito. Puro ano. kasi benta puri. Basta ako nagmamay-ari parang hev sa QC. At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla Rusi. At useless yung kuryente enel kay Luffy. Kaya di magi-spark, ikay wet watusi. Sa madugo na pakulo parang red jacuzzi. Ano gets na jury? O stretch pa fully? Kahit peke yung pagtira, ito'y sex sa movie. O forget the doobie, i-flex mabuti. Until best pahuli, hanggang tugmaan ay umabot maging threat sa luni. Ano? Call out kay Looney. Undeniably, isa sa mga pinakamagagaling magmulti sa liga. Hindi lang sa flip top, sa pati sa mga kanta niya. Kaya niya ginawa yun. Kaya pala ganun yung setup niya na puro dire-diretsong multis yun. Magkakadikit. Magkakaano siya. Hindi ko na napansin kung may internals dun sa multis niya, pero maririnig nyo ang sarap sa tenga nung lahat ng rhymes, juicy, choosy, rusy, lahat masarap sa tenga pakinggan. Tapos ayun pala yung dulo na maging threat sa Looney. So alam natin na yun, kaya niya ginawa yun na yung tugmaan ko kayang umabot sa level ni Looney na magaling magmulti. Sabi si GL, malaluni. You see? Yan yung di mo gagawin kasi masyadong risky. Really? Kasi yung fans yung basis niyan. Kasi yung comments ng tao, lakas ni Vitrum, mga kalaro, binasic lang. Binasic? Kasi kay proud at confident, yung insulto para sa amin sa'yo ay compliment. Binasic. Shit, oo nga, no? Oo nga. Pag sinabihan ka ng nyari may ginawa ka tapos parang nadalian ka tapos sinabi sa'yo na pre-binasic mo lang kung tutuusin hindi nga siya puri kasi para sa'yo hindi dapat puri yun, kumbaga ang dating nun pinupuri ka pero hindi talaga siya puri kasi sinabi nga binasic mo lang, so kumbaga parang basic lang yung ginawa mo, 'di ba? Parang may mas ano ka pa, may mas magagawa ka pa kasi
yun nga, basic ka lang. Kumbaga, natapos mo lang yung trabaho ng kung paano siya dapat tapusin, pero hindi mo pa mas ginalingan doon. Hindi mo pa inangat ng ibang ng levels sa pagiging basic. So, binasic, hindi nga siya compliment. Tama yung ano ni GL dito, na kumpara sa'yo, pure, sa amin, kumbaga kinakahiya namin yun pag sinabihan gano'n. Basic! 2010 yung formula, nostalgic yung panahon, lumabas sa comfort zone at bumalik sa kahon. Kaya benta yan sa veterans. You know the image would sell. Ikaw yung greatest reminder ng kanilang immature selves. Mga estilong binasura, kanyang kinumbine, pero that is all fine. Na yung junk shop sa iba, sa kanya ay gold mine, oh my. Galing, ganda ng angulo, no? Kasi si Vitrom nga, parang, yung style na dala niya ngayon is yung parang, hindi ko masasabi na parang ito yung earlier stages ng flip top kasi mostly nung time na yun talagang comedy yung naghahari. Comedy na mabababaw na comedy talaga. So, in a way siguro may pagkaganon kasi parang nung time na yun, uso yung kupalan lang eh. Yung talagang kinukupal mo lang yung kalaban mo through kumaga jokes. And ganun nga si Vitrum, no? Tapos sinasabi ni JL dito na kaya kumbaga pumapato ka sa mga veteran na ngayon dahil ganyan sila dati. Sinabi niya pa immature self. So parang ayun yung mga kinalimutan nila na ayaw na nilang gawin, no? Ayun yung mga kumbaga style na tinry nilang kalimutan para mag-develop, makapag-adjust sa bagong kumbaga kung ano na yung hip hop sa panahon ngayon. Kailangan mong i-adjust yun na hindi na laging jokes, hindi na laging kupalan. So, sinasabi niya dito na yung mga tagpi-tagpi daw na yun ng rappers na inalis sa sistema nila. Pinag-ipon-ipon mo lang ulit ni Vitrum para lang bumenta. Kumbaga dating style na yung ginagamit mo na parang akala mo mga napulot mo is maganda. Pero sa mga veterans, junk shop na lang yan. Kumbaga mga tinapon nila yan na kinuha mo. Galing. May sinabi pa siya doon na parang lumabas ng comfort zone pero bumalik sa loob ng kahon. Ayun yung going out of the box to explore. Pero si Vitrum daw bumalik. Mga shit na anggulo, kanyang pinipilit. Ironic pag inisip, Francis M. Kaleidoscope pero wak sumilip. Oo, nabawasan seriousness. Nasa comedy ang hit. May wit sa gravity pero walang gravity ang wit. Walang bigat yung poetry. Naging joke ka ng tuluyan. At nung nawala yung gravity, dun ka na lumutang. Galing. Kaya pinupunto no, na nung nawala yung bigat ng sulat mo, doon ka lumutang. Ayun nga, wala daw gravity sa si Vit. Nung binaba mo yung quality ng sulat mo, nung naging kupal ka na lang, nung wala ng lyricism, nung wala ng kabigat-bigat talaga, doon ka umangat, doon ka lumutang. Galing. 1-2-1-2 at sigaw, volume lang yung ngain. Bilangan pa rin ng punches, bang knockout sa akin. Nakulong ka dyan sa selda, sa metang tinamo. Mga safe lang binato, kasuputang ina mo, walang bilang iyang bilanggo. Ano, yun ba yung gusto nyo? Walang kwenta yung bilanggo. Bilang, no? Yung pagbilang, tsaka bilang, pagiging ganon, tsaka bilanggo. Galing. Rap battle clinic, yung bawal bulakbol at sugal sa lyrics. Parang stricto yung magulang, yan ang nasa isip. Yung current, grounded, wala nang gimmick. Rebuttal ba yun? Rebuttal din ba yun? Ang daming lines ni JL dito na yung kanina din, yung about sa Robin Padilla. Hindi ko alam kung talagang nasa sulat niya to o talagang sumasakto na nauna lang si Bit. Tapos meron. Ayan, so, yun, adobo. Lagyan nyo ng Nor chicken cubes, di ba? Chicken na nga, nilagyan pa ng chicken. Ayun, so, ang hirap i-judge ng round 2. Pareho silang maraming atake, parehong effective, parehong magkaiba yung kumbaga magkaiba yung styles na ginamit nila dito sa round 2. Si GL yung typical niya pa rin na ayun yung may concepts, may setups, merong magagandang references,
Si Vitrum naging kupal lang, pero mas naging kupal siya dito. Talagang, kumbaga, parang most kupal, ano niya yon yung round 2 round for me. Sa mga napanood kong battles niya, ang hirap. Kung bibilangan mo, siguro nagpapantayan lang sila eh. Kaso, magiging parang ano na lang siya, preference, kung ganito ang trip mo talaga na sulat. Yun na lang ang magiging mas effective sa'yo eh, for you. Pero parehong malakas eh. Ako honestly, mas trip ko yung lyricism, so pwede akong pumabor kay GL. Kaso, ang lakas-lakas ni Vitrum dito sa round 2 para hindi ko masabing natabunan ni GL yun kahit magaganda yung concepts niya, kahit maganda yung lyrics niya. Hindi ko masabing natabunan niya yung round ni Vit na kahit nauna pa nag-round 2 si Vitrum. Could go either way kung nagkabaliktad kung si GL lang nauna, 'di ba? Lamon yun eh. Lamon yung round niya sa kung kukupalan siya ng ganung round 2. So, bibigay ko siguro ng tabla. Bibigay ko siguro ng tabla tong round 2. Ay natin round 3. Tangina! Nabanggit lang yung Pepe, umutot, umiiyak na. Why are you hurting? Okay, thank you for admitting to all the people that you're still a virgin. Idol ako nito kasi progresibo. Pero aking ibig maamin, di ka kumikilos. Yun ang difference natin. Nasabihang may activism kasi mga naisik malalim. Ako legit na active. Ikaw piling ang pricing. Gusto maging kaanib? Kala ko ba Diyos na to? Legit daw siyang activist, no? Tapos si GL daw. Kaya daw malalim yung sulat kasi feeling uprising. Yan, uprising, grupo nila Enigma, mga malalalim talaga magsulat yung mga nandun. Mostly ganun yung styles nilang lahat. Si Apoc, Sayad, yan, sila Enigma, sila Ilaya, ayan. Galing. Itong waray. Gusto maging disipulo kasi walang sirkulo. Gustong natatangay. At kung si Sai daw yung idolo, nasa round 3 ko nagtaray, kahit magtulong kayo na sayad, mamamatay kayo ng sabay! Sabay! Ano pa si Sayad sa crowd eh, no? Sabay. Di ba? Kaya huwag kang maangas masyado kung nerdo kang tao. Malamang buong buhay mo, never ka pa nagsando. Ito pa rin mga atake niya, no? Parang round 2. Nerdo daw si weirdo si GL. Hindi pa daw nagsasando buong buhay. That's tough. Kahit yung mga bara mo, malalim mo talagang heavy guts. Tangin ang ilong nakakita ng rapper na puro baby fats. Kaya huwag kang feeling God, isa ka lang standard na idol. Gusto magpaka-hip-hop, pero galit pag mga style sa sample. Ako, So, ayan. Sumilip lang si mama. kahit gago, legit na tao. Hindi ako disciple. Kaya ko mag-drawing ng titi sa likod ng Bible. Si Raul. Isa ka pang panggap na guro. Oo, inamin mo yan. Ako totoong nagtuturo. Kahit kalsada patipunan. Kinukulong mo lang kami sa mga weirdo na tipo ng palistuhan. Habang sining ko, tumatakas yan sa bangis ng lipunan. Galaw ko sa streets, kahit police mag-detect, di ba bida effect? Di matutumbasan ng concepts mong 15 reject. Tong privilege na poet dapat di ma-respect. Kasi nagiging hip-hop ka lang pag may flip-top event. Sabi sa flip-top, piling na inangat niya yung kaalaman. Tol, panay aklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa'yo, una karangalan, bago karapatan. Gago! Wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Wala daw respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Yun nga. Ang pagiging, kumaga, from the streets. Sasakit pa rin, no? Kumagalos. Saka,
Ito gusto mataas, matalino. Diyos ng karunungan. Gago, bakas dyan ang kaduwagan na takot kang maungusan. Gusto mo ayaw ka maabot kasi sagad kasuputan. Ako wala akong pake kung maabot, papalag ako ng suntukan. Ito gusto mataas kasi alanganing sumabay. Habang lahat ng mga rapper, welcome mamatay sa aking mga kamay. Hindi ko sinasabing mga kaya nyo aking kamay. Pwede ko naman kainin utak ng mga gagawing bangkay. Ang kakupala kong taglay, di na sa finals magtatapos. Walang galang sa mga gods, kayo ang tunay na bastos. Kaya pakyo kayo sa liga, pati si Enigma, mga umaastang boss. Ang hip-hop, pinalakas ng mga tao, di yan para sa mga Diyos! Ina. Ganda ng punto niya doon, no? Na ang hip-hop daw pinalakas ng mga tao. Well, may truth doon. From the culture itself, ang laki na ng inangat ng kulturang hip-hop dahil din sa lahat ng nagpayabong dito mula dati earliest days ng hip-hop sa ibang bansa nung panahong ano pa siya, it was a black community na nagsimula ng hip-hop, no, hanggang sa mga rappers na nagbumubuo ng mga kanta, nagpayabong, battle rap scene, lahat mula sa ibang bansa kay OTD, Flip Top. Ganda ng point niya dito na hindi yan para sa mga Diyos dahil mga tao yung nagpaano dyan, nagpalakas dyan. Galing. Sobrang direct nun. Lakas na Haymaker nun. Pinagsama-sama suntok yun na isang bitaw. Ganda. The gods and the kings na umaasta sa game. Kaya nga fuck yung Andrew E, pati si Francis M. Yun na nga, Kings. Andrew E, Francis M. Talagang naano niya. Nawala siyang pakialam kasi parang bakit kayo may titulong ganyan? Bakit? Lahat para sa tao daw to. Para sa tao yung hip-hop. Damn. What I fucking aim, mundo ay mapa sa amin. At kung ikaw yung current god, ako naman yung god. Damn! Kahit damay si Kiko, hip-hop ako dahil inibig-ibig. Pero minsan metal pan, kaya pinakataan ko ng devil-devil. At tangina mo, digmaan to, bawal yung sibil-sibil. Hindi lang to sining-sining, dapat gigil-gigil sa pagkitil-kitil. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapas sa mga letra. Di ako bitwing maningning, ako'y pabagsak na kumeta. Ako yung salot, pero ako rin yung sagot sa mga problema. Kukunin ko title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta. Yun nga, oh, nasabi niya dito yung mga titles, walang ano yan. Walang bearing yan kay Vitrum, yung sinasabi mo ikaw yung hari, kay ikaw yung Diyos. Tapos bigla yung sinabi dito na kukunin niya yung title ng pagiging kampiyon para lang gawing walang kwenta. Parang umaga wala sa akin yan, natawag niyo akong kampiyon. Sabi round niya. Lakas nun, ang ganda ng punto. Dapat makatawa, walang makadiyos. Yun ang natutumbok. Ang paliwanag, mga bilang ng kalaban ng aking binubuod. Ito ay tugon sa mga rapper, pati sa mga nanonood. Habang gusto mo mag-champion, hinahamon ko na yung susunod. Lahat ng astang Panginoon na aking pinagkukupal, aking ipag-uubos, mga pinagdudurog, ikaw sasalon yan par. Ikaw winasak ng lubos na padaos-dos sa baba ng mga normal. Ikaw yung batang Diyos na tutubos sa kasalanan ng mortal. Galing, no? Yung kasalanan ng mortal tutubos, yun, alam naman natin. And si Jesus Christ, inano niya tayo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin dati, no? Nung napako siya sa krus, kinamatay niya. Parang sinasabi niya dito, God ka pala. O sige, kaya ganito ko, kaya ganito yung mga pinagsasabi ko, kaya ganito, ang dami kong kasalanan. Mula dun sa sinabi niya, kaya niya daw mag-drawing ng titi sa likod ng Bible. Diba? Lahat ng mga pinagsasabi niya. Character niya pa lang, tutubusin mo yung kaluluwa ko, so mamamatay ka. Ako sinasabi niya, ako mortal lang ako. Pero ikaw tutubos ng kaluluwa ko, total Diyos ka. Kaya mamamatay ka dito.
Galing. Totoong tao! Gumagalaw para sa pera at tagumpay. Kung wala ng tubig, dugo na panawid ko, panabla sa umay. All God, care God, di kailangan ng patunay. Wala nang kinikilalang Diyos ang taong sinubok ng buhay. May truth pa rin doon. Sinabi niya na yun na ikaw if tao kang parang talagang sinubok ka nga ng buhay, no? Feeling mo wala nang talagang solusyon sa mga problema mo. Dadating sa point na hindi ka na naniniwala sa Diyos eh. Ganda ng point niya doon. At kay Bitrom sumusuway ang mga gangsta, drogista at sino mang matikas. Mga scholar ng bayan, manggagawang masipag, pati art room na chikas. Variety fans ko sa Pilipinas, isa akong sukdolang rapper. Ikaw conceptual writer, ako cultural swagger. Di ako God, ako'y master. Ito ang aking legacy. Fuck the gods, tangina mo, sa tao ang aking empathy. Mahilig ka sa fantasy, di ka talaga dapat na MC. Lalo pagkalaban mo si Bitroom, ang pinakamaangas na Gen Z. Yan, round 3 ni Vitrum. Lakas pa din. Sobrang out of the norm yung mga ano niya, yung mga pinili niyang mga talagang angles doon para kay GL. Pero ang lalakas, sobrang effective. Basag talaga. Para sa akin, mas malakas yung round 2 niya doon. Pero andun pa din yung talagang epekto nun kay GL. Kumbaga pati yung crowd, yung reception sa kanya ng crowd, ang ganda din. Talagang walang lumaylay na moment, no? Ang last pa rin. Ang last pa rin ni Vitrum dito. Tingnan natin round 3 ni GL. Yo! Natapos na si Gino, natapos na si Kiko. Nandito na si Arik, Quezon yung apelyido. Pagbabagsakan dito, kailangan ng mag-ingat. At ang huling bagsakan, Enigma na babanat game! Wala pala. Pucha! Ako si Arik, ghostwriter ni Vitrum. Ayon sa kanya, 2015 pa lang, oo, pinag-tryouts ko na siya. Kaya yung taon ay 2016, 17, 18, 19, basta alam nyo, 10 taon ko lang sinusulat tong putang inagto. Hoy, may bagong baby na si Arik, tas dadagdag ka pa. Pero sa bagay, ganyan talaga kapag iniwan ng ama. Nanay, tatay, panay, away, sila'y galing sa hood. Susanggol pa lang si Vit, literal ng family feud. Inaasar niya pa si J-Clown na kulang-kulang yung chromosome. Wow, lakas bumaling. Ikaw kompleto chromosome pero di mo alam saan galing. Ouch! Kayo yung galit ramdam. Ano meaning ng DNA? Di niya alam. Kasi sino ka? Tangina! Compared sa amin, no fans. Yung V, virgin, cause you're fucking no one. Walang views, Virgin fucking no one. No? You're nobody, tsaka wala kang tinitira. walang value, at typical din niyang Vit. Alam niyo karime ng typical din niyang Vit? Insignificant piece of shit! Parang peki na Sheyi kasi ang cheap-cheap lang. Iba yung Sheyi na all-in sa trip-trip lang. Reference sa kanta ni Shay, All In, tsaka yung Trip Lang. Goods na yan mentality. 90% nilaan. Batang 90s ka lang. Ako 100. Kaya nga Sasuke, Rukawa, Vegeta, tingin mo legendary. Sa tunay na istorya, sila'y secondary. So, Gandang silip, oo nga. Si Vitrum nga, Vegeta daw siya. Vegeta, Rukawa, Sasuke. Pero kung sa lahat ng storyline na yun, no? Sa lahat ng stories na pinag-aanuhan nilang tatlo, pangalawa lang sila sa bida. Si Sasuke kay Naruto, si Rukawa kay Sakuragi, tsaka si Vegeta kay Goku. Nasilip niya pa yun, no? Na secondary ka lang. Galing. supporting role, second lead sa legend at sa crown. So crucial ka pa rin cause every second counts. Diba?
crucial, 'di ba? Pag sinasabing every second counts kasi crucial, importante pa rin yung ilang segundo, crucial moment. Tas yun, every second counts. Ano ka pa rin, significant ka pa din ng ano, dahil pangalawa ka sa storya. Laro pa rin doon sa secondary. Second class the weak shit. Sa finals pa ng buburat. Saktong ikaw yung bit-bit at ako nagbubuhat. Parang propeta kong sumilip. Ito'y aking penance. Kung ako yung second coming, ikaw yung coming second. Tandaan, iba yung kampyon dahil sa 4 na panalo. Sa kampyon na naratibo'y aktibo na binago, gago. Most improved plus MVP. Yan ay pinilit lang din. In-improve mo lang sarili mo. Ako battle rap scene. Kaya kong mag-selfie bars kasi may ambag sa FT. Habang selfie bars mo, literal na selfie. Kaya nakakatamad. Maging DP ng flip top, yan ang hangad. Ng legacy yan. Yung goal ang chip. Yung bigger picture maging profile pic. Yung tanginang legacy yan, ginamit niya na rin kay Sur. Yun dahil yung silver lining daw, sa pagiging pangalawa, ginawa mong silver medal, ginawa mong silver lining. Ngayon, ginamit niya naman yun dahil sinabi nga yun ni Vetrum. Gusto niya daw mag-champion para daw, pogi daw yung nasa DP ng flip top. Na yung bigger picture, no? Yung bigger picture, kagustuhan maging profile pic. Kasi maliit lang yun, di ba? Bilog lang na. Galing. Kaya, di ka pasok sa top 10 o kahit 20 at yung corona empty at wala yung halaga pagkat ang gusto mo, kampyon lang talaga. Kaya sige, ikaw na umakyat at walang tututol. You gonna die on that hill at ito yung burol. Dediretso sa bangin at walang kakabig. Hahayaan pa kita, di ako balakid. Kaya laglag, lagabak, sa bagsakan babagsak, o swabe rin yung skit, at grabe rin yung hit, at ngayon nyo makikitang may gravity yung vit. Bagsakan, bumalik dun sa gravity yung Vit kasi bumagsak daw. Bagsak daw si Vitrum. May gravity na. Galing. Dun sa laro niya kanina no, nawala daw gravity. Kaya condolence na Arik, di kayo yung dream team. Kala nyo V yung victory, yun pala yung victim. Ayun yung payoff no, ng mga letter V's niya. Victim pala. Adjust to rub it in. Ikaw ay di hangarin. Pagkat yung finals mo, quiz lang sa akin. Kasi battle rap to, renefine estilo, do may kritisismo, at magbago man yung meta at yung eksena mismo, alam niyong di malalaos ang lirisismo. Tang na yun sinabi na ni GLD ito na iba pa rin talaga ang lyricism. Para sa akin, pabor na pabor ako doon, lalo sa music din. Mas trip ko ang lyric heavy na kanta, storytelling type, kesa sa mga yung I have nothing against doon sa mga lumalabas na kanta ngayon. Solid pa rin lahat. Pero mas gusto ko lang yung talagang lyrics. So ayun, sinabi na ni Joel dito, lyricismo pa din talaga. Tama! Kaya balakid ano? Ito na ang laro. Pinalakas ang anyo. At panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo. Gago. Grabe no. Kaya pala niya sinabi yun, yung about sa lyricismo dahil kay Balakid. Shit. Hindi ko masasabing call out yun. Sinabi niyang tingnan mo kunin ko yung para sa'yo kasi si Balakid yung nag-angat ng lyricismo talaga ng kahit yung mga MCs alam yan, karamihan sa atin alam yan. Siguro lalo kung avid fan ka ng Flip Top. Ganda ng punto niya doon no na kasi si Balakid talagang for me uncrowned king siya. Ilang beses feeling ko dapat nag-champion talaga si Balakid lalo nung prime niya. Kaya ayan sinabi na siya ni JL. Kukunin ko yung para sa'yo. So hindi siya call out. That's homage. Homage yun para kay Balakid.
Siguro hindi lang naman ako yung isa sa mga naghihintay na bumalik si Balakid, no? Ah, Idol, nasan ka man? May gumawa na para sa'yo. Kaya, sa ngalan ni Gino at ni Kiko at ni Boss, sinususunod sa bracket pagkat di ba ko tapos. Ika'y kontento na sa laban, ako'y aangat pa rin. Matatapos yung pagsakan pero di yung paggasin. Timeless! Lakas ni GL, hindi ito. Ah, para sa akin, ganun pa din yung round 3 ni GL, parang round 2 and round 1 niya. Ah, feeling ko ngayong narinig na yung all 3 rounds, magkakaroon na lang siya ng leverage siguro sa consistency para sa akin. Kung sino na lang yung mas naging consistent all throughout. Masasabi kong pantay lang halos yung lakas ng sulat nila dito sa round 3. Malakas pa rin si Vit, malakas si GL. Tutuusin parang pwede siyang tabla. Kasi kung preference ko to, yun nga, GL pa rin. Pero kasi maano mo yung consistency eh. Para sa akin, mas naging consistent si GL all rounds sa lahat ng round niya. Nagkaroon nga ng stutter si Vit nung round 1. Nung round 3, medyo hindi din, para sa akin, may mga konting pauses si Vitrum doon na para sa akin, kaya nga sabi ko kanina, pagdikit yung rounds, medyo malaking factor na siya, nagiging malaking factor siya kahit sobrang liit na stumble, sobrang liit na hinto sa pag-deliver. Given na sobrang aggressive ng delivery ni Vitrum, dapat tuloy-tuloy yun. Sunod-sunod na suntok. Bibigay ko ng konting edge kay GL yung round 3 siguro. Given na din na yung kung paano niya yung punong-puno ng ng vindication, kumbaga yung yung pagkaka-deliver niya nitong round 3, lalo yung bandang dulo, no? Yung sa pag-ascend, yung pag niya kay Balakid, pagsali niya kay Balakid. Yung pag niya sa lyricismo. Maganda pa na parang itong round 3 niya is naging sagot sa lahat ng rounds ni Vitrum na sinasabing nerdo siya, sinasabing puro kagawa ng taktika ng concepts, ganun. Tapos biglang ganito yung round 3 ni GL na parang hindi malalaos ang lyricismo. Lyricismo pa rin ang nasa ibabaw. So, bibigay ko ng slight edge kay GL. So, pero sobrang gahibla lang lahat ng rounds. Even yung para sa akin, round 1, round 3 GL, pero sobrang gahibla lang na parang kung hindi siguro nagkaroon ng pauses and mild stutter si Vitro, maaaring sa kanya pa to. Pero yung round 2 talagang tabla pa rin. Pero pinamalakas ni Vitrum yun. So, kay GL ako dito. Tingnan natin yung boto. And idagdag ko lang din, yun nga, dahil preference ko, syempre, ako yung nanonood. Maaring mali ako, pero dahil preference ko nga yung lyricism, malaking bagay sa akin yung pinaglaban ni JL na yun nung round 3. And yung buong lahat ng rounds niya, talagang pure lyricism yun. So, round 1 and 3, JL. Maging nga, isa pang beses! Ahon 15 game! Yo! Ang boto ng Orlando! 4-3! Isa buhay! 2024 champion! Magingay para kay GL! So, ayun nga, kita naman sa boto, sobrang dikit. 4-3. Alam ko first in history yun sa lahat ng isa buhay na ganun kadikit yung finals. Well-deserved sa kanilang dalawa. Sabi ko nga, could go either way. Maaaring nagkabaliktad yung boto kung si GL lang nauna. Maaaring napatay na sana ni Vitrum yung momentum ni GL round 1 pa lang kung nakitang ganun yung lyricism, tapos papatay ni Vitrum ng kumbaga ng kakupalan niya. So, kudos sana yung dalawa, saludo sa yung dalawa. Sa mga pinakamalalakas na battle talaga.
And sana pagpatuloy nyo pa rin sa susunod na taon, sa mga susunod pang taon. At sana may mga mas malalakas pa na lumabas. Congrats GL, sa buhay champ. Congrats din kay Vitrum, napakakupal mo. Hindi, napakalakas din ang pinakita mo. So yun, sobrang dikit na finals. Yun, congrats pa rin GL. So yun yung ating episode 4 ng Morph Analysis. Stay tuned pa sa mga susunod. We out.